Patuloy na haharangin ng Senate minority ang tinutulak ng mayorya na remote attendance ng mga senador. Pinalagan din ng minorya at ng ilang netizens ang katwiran ni Senador Robin Padilla sa pagsulong ng panukala. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tila batikos ang inabot ni Senator Robin Padilla online dahil sa isang Facebook post. Sabi kasi ni Padilla, hindi raw ba maituturing na force majeure ang gyera sa Middle East ngayon at ang posibilidad na madamay ang Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Bunsod yan ang isinusulong ng ilan sa kasama niya sa mayorya na payagan ang remote voting para sa mga senador. Unang nagmosyon si Senator Rodante Marcoleta para amyendahan ang Senate rule na nagbibigay pahintulot dito. Pwede lang kasi ito tuwing may force majeure o extraordinary situation gaya ng pandemya, disaster, digmaan o national emergency. Ang gusto ni Marcoleta, i-expand ito para ang isang senador ay makasali sa sesyon at proceedings under justifiable reasons. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman para sa ganon, lahat makapag-participate. Kinwestiyon ng Senate minority ang pagpapabilis ng usaping ito na para sa ilan ay marahil para kay Senator Bato de la Rosa at kalaunay na uwi sa pag-walkout nila Martes ng gabi sa gitna ng sesyon. Tinabla naman ni Senator Risa Ontiveros ang argumento ni Padilla. Anya, ang sigalot sa Middle East at impact nito sa presyo ng langis ay dapat mas lalong mag-udyok sa mga senador na pumasok para sa legislative work. Ang China-Taiwan tension naman, pati issue sa global warming, matagal nang minomonitor umano nang hindi ni-require ang online participation. Una na rin kinwestiyon ang dati na ring pagdalo ni nooy Senator Laila de Lima sa mga video conference sa Senado nung siya ay nakulong noong 2021. Giit ni Ontiveros, panahon kasi ito ng COVID-19 at nirespeto ni De Lima ang batas, kaya't hindi raw dapat magbigay daan ang Senado sa pribilehyo ng isang miyembro na tumatanggi namang sumunod sa legal na proseso. Buwelta naman ni Senator Kiko Pangilinan, simple lang ang usapan. Law-abiding daw ang ginawa ni De Lima sa gitna ng COVID-19 pandemic. Lawbreaker naman kung ituring ni Pangilinan si De La Rosa na nagtatago at tinakasan ng mga otoridad. Hindi raw dapat kinokonsinti ito at isa sa huling hirit ng senador, huwag magpaloko sa mga nagkukumpara ng langka sa durian. Hindi raw kayang lokohin ang taong bayan. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Habang nakatutok ang atensyon ng publiko sa bilangan ng senador sa minority o majority, sa acquittal pa rin ni VP Sara sa impeachment trial ang malamang na ending daw ng teleserye sa Senado. Sa memo ng Billionario News Channel, nagpaalala ang former law dean na si Attorney Mel Santamaria na mabawasan man ng miyembro ang mayorya, kakailanganin pa rin ang 16 na boto para makonvict ang pangalawang pangulo. Habang siyam lang ang kailangan para siya ay mapawalang sala. Kaya kung hindi magkakalipatan ng alyansa at kung mananaigaan niya ang politika, acquitted ang kalalabasan sa impeachment trial. Kasi ang makakapag-convict 16. Less than 16, 15, wala. Acquitted yun. So what if they're all arrested? Well, you could do business kung 13 lang kayo. So, ibig sabihin, basta 13 kayo, pwede kayo maglitis. Kaya lang itong titignan mo. Basta 13 sila, hindi sila makakapag-convict. Ay? Kasi ang kailangan mo, 16. Di ba? Pero pwede silang mag-acquit. Kasi kailangan mo, siyam. Pwede sa Kamara. Pero bakit sa Senado hindi? Aminado si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na pinapayagan ang online voting sa mababang kapulungan. Hindi naman daw kasi ito labag sa konstitusyon. Kumbinsido si Erice na may ilang online votes sa impeachment ni VP Sara. Anya 250 lang ang present sa roll call pero umabot ng halos 300 ang mga boto. Tingin ko pwede kasi dito sa House pinapayagan yan, di ba? Yung voting nga sa amin, di ba? For example, ng impeachment, 257 yung bumoto. Tingnan mo yung tingnan mo during the
the voting, nominal voting. Wala naman 257 yung nandun eh. So pinayagan, maski wala doon. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.